Na-isolate naman ang isang ospital sa Dinalupihan, Bataan dahil sa sobrang taas ng tubig. At live mula sa Bataan, saksi si John Consulta. John. Vicky, may nga umulan dito sa Bataan kung kaya't hindi na napigilang umapaw ang ilan sa mga pangunahing ilog, partikular dito sa Dinalupihan at Hermosa, Bataan. Ang resulta tuloy, malawakang pagbaha. Rumaragasa ang tubig mula sa mga umapaw na ilog sa Dinalupihan at Hermosa sa Bataan. Hindi man ganun kalakas ang buhos ng ulan kumpara nitong mga nakarang araw, lubog pa rin ang maraming mga barangay. Ang mga dating palayan, nagmistulang lawa. Sa lakas ng agos ng baha, tumumba ang ilang poste. Ang bahay na ito, tuluyang gumuho ang flooring matapos tangayin ng baha ang lupa sa ilalim nito. Kasama ang GMA News, tinungo ng ilang rescuer sakay ng isang 10-wheel truck ang isang tawag ng saklolo. Pero ang aming pinuntahan, hindi pala bahay, kundi isang ospital sa Dinalupihan. Walang kuryente rito, na-isolate din dahil sa sobrang taas ng tubig. Walang kuryente dito sa lugar, tapos binabahan na rin po yung hospital. Kaya po nag-decide na pati po yung provincial natin na itatransfer na po sila ng Balanga, which is sa provincial hospital na po mismo. Isinakay rin ang babaeng ito na kasisilang lang sa kanyang one-day-old baby na si Sheila Kay. Apa din baby? Sige po. Pero ang pinakamahirap nang iakyat ang pasyenteng naka-stretcher. Kailangan daw siyang agad mailipat sa ibang ospital. Critical daw ang kanyang kondisyon. Pagkatapos maitawid sa hanggang dibdib na baha, maingat siyang ibinaba ng mga tauhan ng Red Cross, PNP at Philippine Army. Nagpapasalamat po ako sa mga nag-rescue sa amin mula sa baha sa hospital ng Dinalupihan. Malaking tulong po para sa amin ng pag-rescue nito. Para sa baby. Tsaka yung mga ibang may sakit pa po. Sadyang napakahirap talaga ng sitwasyong binubuno ngayon ng mga residente dito sa Barangay Kataning, Hermosa, Bataan dahil bukod nga sa lubog sa tubig baha ay wala pang kuryente. Pero ang pinakamasaklap pa sa ngayon ay itong mga gamit na ito na nasira ng tubig baha. Mga libro na gamit sana ng mga bata. Ngayon balot na ng putik, pilit na pinapatuyo para kahit paano daw ay mapakinabangan pa rin sa kanilang mga eskwelahan. Problemado ngayon ang mga residente sa kapal ng putik na dala ng baha sa malaking bahagi ng bayan ng Hermosa. Apela ngayon ng mga residente. Kasi sa hirap ng buhay kung masira yung bahay ko, hindi na magagawa. Ako lang kasi dito. Hindi pa kami nakaka-recover doon sa nakaraang linggo, doon sa typhoon na Hiner, kung saan nag-declare nga tayo ng state of calamity. Ito na naman at definitely hindi na nila pakikinabangan. Yung mga appliances nila, mga furnitures nila, mga damit, lahat halos tanga-tangay, nangabasa. Sa ngayon, Vicky, ay may 100 pamilya ngayon ang inaalagaan ng lokal na pamahalaan ng Hermosa sa 3 evacuation centers. Pero patuloy pa rin silang tumututok sa lagay ng panahon dahil posible pa rin silang maglikas ng ilang mga evacuees sakaling kailanganin. At live mula pa rin dito sa Hermosa, Bataan, ako si John Consulta, ang inyong saksi.